Isang magandang araw muli sa inyo mga ka-washing. Meron naman po tayo ditong isang washing. Ang sira po nito ay ang timer. So pagka timer ang sira nito, madali lang pong ma-determine kung sira yung timer mo. So kagaya nito, ayan, pag pinihit mo, kusa siyang bumabalik. Pumipitik po siya. Ayan o. So pihitin natin ulit. Pumipitik siya. So pagka ganyan, pag pinihit mo, tapos pag binitawan mo, bumabalik siya, siyempre yung washing mo hindi talaga aandar yan dahil nagkukusang mag-o-off siya. So buksan natin tong kinakabitan ng timer para makita natin yung timer. So ayan, nabukas na. So ayan, ganyan po ang itsura ng timer natin. So sa akin po, ang ginagamit kong laging timer ay yung 3 wire lang po, kasi mas mabilis po matutunan o mabilis ma-determine yung 3 wire kaysa ng mga ibang timer na mayroon 6 wire o iba pa. So itong 3 wire madali lang ikabit. So sundan nyo lang ako. Madali lang naman po ikabit yan dahil mayroon naman pong mga kulay-kulay yan. So ang importante lang po dyan yung kulay brown. Yung kulay brown dapat po talaga ay nasa kulay brown siya, dahil yan po ang live wire natin na meron siyang 220 volt. So yan dapat hindi talaga mababaliktad yan. Kailangan nandyan pa rin siya nakakabit sa kulay brown. Yung ibang kulay dyan, yung yellow at saka yung red, so pwede pong magbalik-baliktad yan kasi yan po ay direction lang po ng ikot ng washing po yan. Yan po ay yung tinatawag natin na forward and reverse. So pwede siya mababaliktad. So dito lang po tayo na maingat sa kulay brown. Ayan, ganyan lang kasimple ng i-ball mo lang yan. Pagka natapos yan, i-tape mo lang. So sunod itong forward and reverse. So itong isa, pag tinanggal mo, para di ka malito, kulay dilaw yan, so ilagay mo lang din sa kulay dilaw din po. So wala naman delikado dyan sa mga ganyang kulay. Yung kulay dilaw sa red, walang delikado po dyan kasi pwede po mababaliktad yan. So ikabit na natin tong kulay dilaw. Madali kasi pong magkabit ng timer kung yung timer ang ginagamit nyo ay 3 wire lang. So madali lang pong ikabit kasi 3 lang yan. Yung brown, yan po yung 220 na kuryente. Tapos itong red saka yellow, yan po ang forward and reverse ng direction ng washing natin. So itong timer natin, itong nabili kong bagong timer sa Lazada ko lang po nabili ito. Ay magkano lang sa Lazada ngayon? Ay nasa 70 plus lang po yung isa niyan. So kung mag-order kayo, tapos plus shipping fee, mahigit 100 lang, makakamura ka na. Kaysa naman papagawa mo pa dun sa pagpapagawa. Minimum ngayon ang pagre-repair na sa 300 na. So ganyan yung itsura ng connection natin. Ayan.
Yung brown sa brown, yung yellow sa yellow. Yung isa naman red sa yellow. Yan, walang problema yan. Kahit magkabaliktad yan kasi yan forward and reverse yan. So tanggalin na natin itong lumang timer. Natanggalan natin yung lumang timer. So minsan yung timer natin may problema, minsan yung isang kinakabitan ng tornilyo mahaba kaya pinuputulan. Ito naman, so tumama yung tamang sukat, walang problema kasi hindi mo na kailangan putulin. Kagaya niyan, pag salpak mo saktong sakto, so wala kang kahirap-hirap, ito tornilyo mo na lang. So yan ang madaling trabaho, hindi ka nahihirapan. Minsan pag nakabili ka ng mahaba, putulan mo na lang para may kabit mo lang maayos yung timer mo. So ganyan lang yung pagkabit ng timer. Ayan, tapos na rin natin pagkabit. So ang gagawin natin ngayon is i-tape muna natin itong pinagdugtungan natin ng timer. Kailangan ilagyan natin ng tape yan kasi makukuryente tayo dyan. So ayusin lang natin pag tape yan. Kabit muna natin ng maayos to kung saan nakapwesto. Gayahin nyo lang yung dating kung bago nyo tanggalin yung timer, tingnan nyo kung paano pagkabit. So pagka natatandaan nyo na, saka nyo natanggalin para hindi kayo mahirapan. So mas maganda pag meron kayong camera, picturean nyo muna bago nyo baklasin para hindi talaga kayo maligaw.